Magandang buhay! Today's recipe, isa ito sa kinagigiliwan natin ngayon. Pero hindi mo na kailangan pumila. Sa bahay lang, kayang-kaya mo na lutuin. Magluluto tayo ng beef pares. Umpisa na natin, magpainit lang ng mga tika sa ating kawali, tapos igisa muna natin yung ating luya. Yung luya natin ay hiniwa natin yan ng pinong-pino. Tapos sangkot yan natin saglit at isunod natin yung ating bawang. Ganon din yung bawang natin, hiniwa natin yan ng pinong-pino. Tapos hintay lang natin na maging light brown yung ating bawang. Yung naaamoy nyo na yung aroma ng ating bawang, sunod na natin yung ating sibuyas na puti. Tapos sangkotsa rin natin yung ating sibuyas na puti hanggang magbago yung appearance nito or maging translucent. Tapos pag okay na, ilagay na natin yung ating karning baka. At gumamit lang po ako rito ng 1 kilo. Tapos medyo may kasamang buto-buto ng konti at konting taba at ligament para lalong mas masarap yung ating pares. Sangkotsa lang natin yung ating karning baka, siguro mga 7 to 8 minutes para lang maging light brown yung appearance nito. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Ngayon, pag okay na yung ating karning baka, naging brown na yung appearance, lagyan na natin to ng soy sauce. Tapos haluin natin, hintayin muna natin na ma-absorb ng ating karning baka yung ating soy sauce na nilagay. Medyo marami yung toyo na nilagay natin, yan talaga yung pares. Kasi hindi na tayo maglalagay ng asin dito. Naglagay na rin tayo ng tubig at maglalagay tayo ng 3 pirasong star anise at saka broth cubes. Lagyan natin to ng asukal. Tulad ng sinabi ko, yung kumpletong ingredients list nasa description box. Tapos gagawin natin dito ay isi-simmer lang natin for about 1 hour or hanggang lumambot yung ating karning baka. Mahinang apoy, simmering lang. After 1 hour, malambot na yung ating karne. Ngayon, pag medyo matigas pa yung karne na nabili nyo, extend nyo lang yung boiling time. Lagyan natin to ng cornstarch. Gradually lang yung paglagay para hindi mabigla yung ating sabaw at hindi magbuo-buo. And pag medyo kulang pa, magdadagdag na lang tayo ulit ng cornstarch. Tapos haluin natin, lutuin natin ng maigi yung ating cornstarch. Siguro isi-simmer lang natin to ng mga 2 minutes, mahinang apoy. Tapos pwede na natin isandok. Tapos lagyan natin ng spring onion at saka fried garlic. At masarap na kasama rito yung sabaw ng nilaga at garlic rice. Nako, sigurado po ako nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang Kusina ni Dan Levy.